Nagsimula ang kwento sa Earth. Ilang dekada na ang nakalipas matapos sumabog ang isang nakakatakot na dimensional storm. Dahil dito, maraming mga kakaibang nilalang tulad ng mga Diyos, demonyo, engkanto, anghel, masasamang espiritu, at marami pang iba ang unti-unting natuklasan ng mga tao. Ang mga dimensional creatures na ito ay lubhang makapangyarihan. At ang kanilang lakas ay nahahati sa 4 na antas, mortal, legendary, epic, at mythical. Ang kanilang kakayahan at mapanirang lakas ay higit pa sa kayang isipin ng sangkatauhan. Nakalulungkot, ang mga tao ay kabilang lamang sa pinakamababang antas, ang mortal na antas. Gayunpaman, may kakayahan ang mga tao na magsanay ng primordial energy art para mapalakas ang kanilang pisikal na katangian. Bukod sa pagsasanay ng primordial energy art, may isa pang paraan para lumakas ang mga tao, ang manghuli ng mga dimensional creatures na ito at gamitin ang dimensional crystals na nalalaglag mula sa kanila pagkamatay. Ngunit hindi pa kasama ang napakalakas nilang kakayahan. Ang mismong tirahan nila ay sapat ng magdulot ng sakit ng ulo dahil ang mga lugar na iyon ay sukdulang mapanganib. Kapag pumasok ang isang tao roon, halos tiyak na kamatayan ang kahaharapin. Balik tayo sa isang silid-aralan sa kasalukuyan. Ito ang guro ng ating bida, si Jiyu Kyubey. Nakita niya ang ating bida na tila pabaya at nawawalan na ng pag-asa. Kaya napakamot siya sa kanyang anit na medyo kalbo na at malakas na tinawag ang pangalan, Jowen. Isang beses niyang tinawag, walang sumagot, muli siyang tumawag ng malakas. Pero wala pa ring sumasagot. Dahil dito, napatingin ang buong klase sa iisang direksyon sa sulok ng silid. Doon, sa pinakadulo, may isang lalaking estudyante na hindi nag-aaral kundi tinatakpan ang sarili ng libro bilang panangga at mahimbing na natutulog sa kanyang desk. Kahit tinatawag na ng guro, wala siyang kamalay-malay. Ngunit ang lalaking ito na mukhang pabaya at walang silbi ay ang ating bida. Sa katunayan, isa siyang binatang sobrang lakas na nagtatago lamang ng kanyang kakayahan. Ang pangalan niya ay Jowen. Ang kalunos-lunos at tila lugmok na anyo ni Jowen ay nagdulot ng panghihinayang kay Jiyu. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ng principal noon. Isang umaga, habang kasama niya ang principal na masigla ang kalooban. Sinabi nito, Kyubey, alam mo ba na may 2 uri ng henyo sa mundong ito? Hindi na hinintay ng principal ang sagot ni Jiyu at nagpatuloy. Ang isang uri ay si Jowen. Ang isa pang uri ay ang lahat ng ibang mga henyo. Makikita rito kung gaano kataas ang pagtingin ng principal kay Jowen. Ngunit ngayon, ganito na ang itsura niya. Tila isang taong sumuko na. Nang tumunog ang bell para sa recess. Ito na ang sandaling pinakahihintay ni Jowen. Ang binatilyong kanina lang ay mahimbing na natutulog ay biglang bumangon na parang isang zombie. Ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay, "Tapos na." At tulad ng hangin, mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Nang makita ito ni Jiyu Kyubey, napabuntong hininga siya. Mukhang nagkamali ng tingin ang principal. Samantala, walang pakialam si Jowen sa tingin ng iba. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang lugar. Pumunta ang binatilyo sa isang sports field na kasalukuyang walang tao. Hindi alam kung ano na namang kademonyuhan ang binabalak niya. Nang makahanap ng angkop na lugar, umupo siya at agad inilabas ang kanyang cellphone. Mula nang makuha niya ang mahiwagang cellphone na ito, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya seryosong nag-aaral. Hindi na rin nagsisikap sa pagsasanay. Lahat ng oras niya ay nakatuon sa laro sa loob ng cellphone na ito. Ngunit ang hindi inaasahan, gumamit siya ng isang patak ng dugo sa screen ng cellphone para i-start ang laro. Pagkatapos ay pinindot niya ang button para pumili ng dungeon. Sa pagkakataong ito, isa itong kuweba na malalim sa loob ng isang bangin. Madilim sa loob, habang sa labas ay puno ng mga ugat ng puno. Mukhang napaka-ailap. Muli, palihim na tumingin sa kaliwa't kanan ang binatilyo. Mukhang kainahinala, para siyang may masamang binabalak. Nang makitang walang tao, panatag na siyang kumuha ng isang karayom. Tinusok ang daliri, at muling nagpatak ng isang patak ng dugo sa cellphone. Mabilis na nagkaroon ng pagbabago sa screen ng cellphone. Nasa proseso ito ng pag-create ng character sa laro. Nang matapos, nakatanggap ang bida ng isang game character na kamukhang kamukha niya. Parang isang cute na chibi version. Walang pag-aalinlangan. Kinontrol niya ang character papasok sa kuweba.
habang nakatingin sa mahiwagang cellphone. Hindi maiwasang mapangiti ni Joanne. May malaki itong sikreto. Ang pagtaas ng lakas ng karakter sa laro ay nangangahulugan ding pagtaas ng lakas ng kanyang katawan sa totoong buhay. Ligtas na, mabilis pa, tunay na kahanga-hanga. Kapasok pa lang niya, nakaharap na niya ang unang dimensional creature. Isa itong malaking berdeng langgam na nakaharang sa daan. Hindi maiiwasan ng isang malaking labanan sa pagitan nila. Sunod-sunod na suntok at sipa ang pinakawalan. Mukhang ang mortal level na Vigor Ant na ito ay hindi kalaban ni Joanne. Isa-isa silang pinahirapan bago tuluyang pinabagsak. Dito sa Federation, hindi bihira ang mga 16 anyos na nakakabuo ng primordial energy. Ngunit tulad ni Joanne, na walang tulong mula sa labas kundi sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng bitter meditation, isang uri ng primordial energy art, nagkaroon ng primordial energy. Marahil ay iilan lamang. Inakala ni Gyu Kyubey at ng lahat na tiyak na sisikat siya sa hinaharap. Ngunit mula nang mangyari ang isang insidente, nagbago ang lahat. Isang buwan na ang nakalipas. Si Joanne pa rin ang #1 sa paningin ng mga estudyante. Ngunit nagulat ang lahat nang may isang taong humamon kay Joanne. At isa pa, babae ito. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang babaeng ito. Pero naglakas loob siyang hamanin ang #1. Tunay na mayabang. Bilang isang talentadong #isang student. Walang dahilan para matakot si Joanne sa hamon ng isang hindi kilalang babae. Tinanong niya ito, nagkita na ba tayo dati? Ngunit hindi sumagot ang babae. Bagkus ay sinenyasan siyang lumapit. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Joanne gamit ang kanyang kamao. Wala pang ginagawang depensa ang babae. Akala ng lahat ay madaling mananalo ang #isang student ng paaralan. Ngunit hindi. Ang binatilyo na kasusugod pa lang ay nasipa agad patalapan na parang ibon. Tingnan niyo nga siya. Para siyang basahan sa sahig. Hindi ka panipaniwala. Unang salang pa lang ay ganito na siyang pinagtilapon-tilapon palabas. Dumausdos ng mga 30 hanggang 40 metro. Ang magandang babaeng ito. Ang text ay biglang naputol dito at tumalon sa stats. Ang lakas niya sa totoong buhay ay tataas din ng naaayon. Hindi lang iyon. Makikita rin ng player ang kanyang attribute panel. Ito ang attribute panel ng ating bida isang buwan na ang nakalipas. Life level, mortal. Strength, 7. Speed, 4. Constitution, 7. Primordial energy, 1. Primordial energy art, bitter meditation. Primordial energy skill, wala. Companion pet, wala. At ito naman ang kanyang kasalukuyang attribute panel. Nabanggit na tumaas ang stats. Pero walang specific numbers na binigay sa text. Life level, mortal. Strength, mas mataas sa 7. Speed, mas mataas sa 4. Constitution, mas mataas sa 7. Primordial energy, mas mataas sa 1. Primordial energy art, bitter meditation. Primordial energy skill, wala, sa puntong ito bago makuha ang vigorous divine feast. Companion pet, wala. Malinaw na ang mga stats ay tumaas ng malaki. Walang duda. Ito ay dahil sa hack na dala ng mahiwagang cellphone. Hindi niya maiwasang isipin. Kung nagsasanay pa rin siya ng bitter meditation ngayon, baka abutin pa ng ilang taon bago siya lumakas ng ganito kabilis. Ang tanging nakakapanghinayang ay hindi niya mailabas ang mga dimensional crystals na ito sa totoong buhay. Kung hindi, kahit magbenta lang siya ng kaunti, pwede na siyang maging isang bagong yamanin. Hindi tulad ngayon na isa pa rin siyang dukha. Habang lumilipad ang isip, muntik na siyang mapunta sa kabilang buhay. Hindi alam kung saan sumulpot ang isang pulang langgam. Iba sa mga nauna, walang babala, agad itong sumugod para atakihin siya. Buti na lang at mabilis pa ang kanyang mga kamay at paa. Nakatalon siya sa ere para maiwasan ang atake. Nang makitang pamalya ang atake, tumingin ito sa kanya na parang sinasabing, "Swerte mo, bata, pero hindi ka makakatakas." Tiningnan ni Joanne ang system at nalaman na ito ay isang red mutated Vigor Ant. Matapos ang mabilis na pagtatasa, napagtanto ni Joanne na mas mabilis at mas malakas ito kaysa sa mga nauna. Ngunit kung mag-iingat siya, hindi imposibleng talunin ito. Pero mukhang palaban ng isang ito. Para sa kanya, luma na ang one-on-one. Masyadong atresado ang ganoong laban. Kaya pamitik ito ng daliri at nagtawag ng 500 kapatid. Kasing dami ng hukbo.
para gulpihin ang ating bida. Sa gitna ng tensyonadong sandali, biglang dumating ang isang babaeng mapula ang buhok. Nakilala agad ni Jowen ang magandang babae si Fang Rooxi. Ngunit bakit siya nandito? Puno ng pagtataka. Hindi kaya ako ang hinahanap niya. Sumimangot ang binatilyo. Mukhang natatain na ewan. Sinubukan niyang magpanggap na normal pero sa loob-loob niya. Peste naman. Bakit ngayon pa siya dumating? Higit sa lahat, hindi dapat malaman ni Fang Rooxi ang sikreto ng mahiwagang cellphone. Gulong-gulo ang isip niya. Kasalukuyan siyang nasa gitna ng laban. Paano siya aalis dito? Ngunit kumalma rin siya. Sa mata naman ng iba, isa lang siyang talunang adik sa laro. Ang hindi inaasahan ni Jowen. Pumunta pala rito ang magandang dalaga para imbitahan siyang sumali sa team para sa combat assessment sa katapusan ng taon. Nagulat si Jowen. Bakit bigla siyang inaalok nito na sumali? Habang nag-iisip kung anong nangyayari, kailangan din niyang kontrolin ang karakter sa laro para harapin ang mga langgam. Talagang hindi may larawan ng hirap. Pati pawis niya ay tumutulo na. Naintindihan ni Fang Rooxi ang pagtataka niya kaya sinabi nito. Gusto ko lang talagang makakuha ng mataas na puntos sa combat assessment. Kaya kailangan malakas ang mga kasama ko. At para sa akin, ikaw ay ganoong tao. Talagang nakakapagtaka. Sa mata ng iba ngayon, isa lang siyang lugmok na hindi na makabangon. Bakit kumpiyansa si Fang Rooxi na kaya niyang matugunan ang mga requirements nito? Nang marinig ang pagiging kimi niya, agad ipinaliwanag ng dalaga, kahit ano pa ang isipin ng iba. Para sa kanya, si Jowen ay si Jowen pa rin. Walang nagbago. Siya pa rin ang kalaban na pinaka-nirerespeto ni Fang Rooxi. Tinanong ni Jowen, nasaan si Anjing? Ngumiti ito at sinabing, hindi mo ba nakitang binugbog ka niya? Nagulat si Fang Rooxi. Hindi mo alam na lumipat na ng paaralan si Anjing. Perpekto sana kung naabisuhan ka niya. Kahit hindi alam ni Jowen kung ano ang katayuan ni Anjing. Tiyak na ang lakas nito ay lampas na sa mortal level. Bigla siyang dumating, at bigla ring umalis. Para bang pumunta lang siya doon para bugbugin si Jowen at umalis na. Napatulala si Jowen nang marinig ito. Hindi naman niya kilala ang big sister na iyon. Bakit bigla siyang dumating? Binugbog siya ng walang malinaw na dahilan. Balik sa usapan ng pagsali sa team. Dahil hindi naman siya minamaliit ni Fang Rooxi kahit mahina siya. Wala ring dahilan para tumanggi si Jowen. Kung maganda ang resulta, mas madali ring makahanap ng magandang unibersidad. Isang salita lang, nagkasundo na sila. Nakahanap na rin si Fang Rooxi ng 2 pang miyembro. Mula ngayon, tuwing hapon, mag-e-ensayo silang 4 para maging maayos ang kooperasyon nila sa combat assessment. Nang umalis si Fang Rooxi, nakahinga ng maluwag si Jowen. Dahil nakatutok na siya, nagamit niya ang buong lakas. Isang suntok lang, basag ang mukha ng langgam. Medyo swerte dahil ang mutated ant na ito ay nag-drop ng kristal. Nanlaki ang mga mata ng binatilyo at agad itong pinulot. Mukhang delikado ang sitwasyon kaya aabsorbahin na niya ito agad. Kung magpapatumpik-tumpik pa siya, baka hindi na niya ito makuha kapag sumugod na ang mga langgam. Biglang lumitaw ang 3 pang malalaking itim na langgam. Isang mutated ant pa lang ay hirap na siyang harapin. Paano pa kaya ngayong gugulpihin siya? Kaya nagdilim ang screen. Pinadala na siya ng mga ito sa kabilang buhay. Game over. Tumayo ang binatilyo at bumulong. Hay, bahala na. Titingnan ko na lang ang stats mamaya. Ngunit biglang uminit ng husto ang kanyang katawan. Parang nasusunog sa apoy. Sobrang sakit na hindi siya makahinga. Hindi niya maintindihan kung anong attribute ng kristal ang nakuha niya at ganito katindi. Isang ideya ang pumasok sa isip niya, hindi kaya ang kristal na nakuha ko ay isang legendary primordial energy skill. Nagtiimbagang si Jowen at tinanggap ang tindi nito. Nagpatak ulit ng dugo para mag-login sa laro at tingnan ang status panel kung anong skill ito. Talagang nakakagulat, isa nga itong primordial energy skill. Kaya nagkaroon na si Jowen ng kanyang unang primordial energy skill. Ang pangalan nito ay Vigorous Divine Fist, 7 duan. Lumipas ang panahon hanggang sa hapon ng sumunod na araw. Ayon sa plano, dinala ni Fang Rooxi si Jowen para ipakilala sa 2 pang miyembro ng team. Nang makita ng dalawang ito na si Jowen pala ang nahanap ni Fang Rooxi. Hindi sila natuwa, hindi sila naniniwala dahil mahigit 1 buwan nang hindi nagsasanay si Jowen.
Baka hindi pa niya nababalik ang dating porma. Sumang-ayon din ang isa pa. Ang target nilang apat ay ang #isang spot sa combat assessment. Para sa kanila, hindi si Jowen ang pinakaangkop. Kung hindi makahanap si Fang Ruoxi ng iba, pwede siyang mag-imbita ng mas magaling. Narinig ni Jowen ang pagmamaliit sa kanya. Pero hindi siya nagalit. Naiintindihan naman niya. Mahalaga ang resulta ng final combat assessment na ito. Maaaring maapektuhan nito ang kinabukasan ng bawat isa. Ang taong inirekomenda nila ay si Xingyi. Ngunit para kay Fang Ruoxi, malayo si Xingyi na maging kalaban ni Jowen. Kaya mariin niyang tinutulan ang pagpapalit ng miyembro. Kailangan niyang makuha si Jowen sa team. Dahil sa pagpupumilit ni Fang Ruoxi, umatras na lang ang isa. Sinabi niyang basta matalo siya ni Jowen sa mano-manong laban, pwede na itong sumali. Simple lang, di ba? Siyempre, hindi pumayag si Jowen. Sobrang lakas na niya ngayon. Baka mapatay niya ito ng aksidente. Saan siya kukuha ng pambayad? Kaya sinabi niyang, huwag na. Mapanganib ang totoong laban. Hindi magandang may masaktan. Akala naman nito, natatakot si Jowen kaya hindi lumalaban. Sinabi niyang may strength testing machine naman sa paaralan. Gamitin na lang iyon para walang masaktan. Pero hindi raw iyon exciting. Ang gusto niya ay magsukatan sila ng suntok kung sino ang umatras. Siya ang talo. Si Fang Ruoxi na nasa tabi ay narinig ang usapan nila at napaisip. Si Tian Xiangdong ay nagsasanay ng Thunder Art. Isang primordial energy art na nakatuon sa biglaang lakas. At alam pa niya ang primordial energy skill na Thunder Fist. Si Jowen naman, kahit nagsasanay ng bitter meditation. Dahil isa lang siyang dukha, hindi pa siya kailanman bumili ng Fuzu Primordial Energy Crystal para sa pagsasanay. Kahit isang primordial energy skill ay wala siya. Mukhang mahihirapan siyang lumaban ngayon. Ngunit hindi tulad ng inaasahan ng lahat. Nagpasya pa rin si Jowen na pumunta sa paaralan para subukan ang lakas. Napangisi ang dalawang kaharap niya. Tinukso siya. Takot ka ba? Napakamot ng ulo si Jowen at ngumiting parang tanga. Sa labas, sumagot siya ng, oo, pero sa loob-loob niya. Takot lang akong isang suntok ko lang. Mamatay ka agad. Mabilis silang nakarating sa strength testing machine sa paaralan. Ikaw muna o ako muna? Ngumiti si Jowen at sinabing, sige, ikaw na. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Tian Xiangdong at pinakawalan ang isang napakalakas na suntok sa machine. May kasama pang mapagmataas ng ngiti. Isang malakas na suntok ang tumama sa machine. Talagang malakas ang impact nito. Nakatutok ang lahat sa mga numerong patuloy na nagbabago sa machine. Ito ang magrerepresenta sa lakas ng isang tao. Sa huli, huminto ito sa numerong 7. Naisip ni Jowen, medyo iba ang pagsukat ng lakas ng machine kumpara sa laro. Pero hindi rin naman gaanong nagkakalayo. Bago niya makuha ang mahiwagang cellphone, nasa 7 din ang lakas niya. Pagkatapos niyang sumuntok, mayabang niyang inanyayahan si Jowen na magpakitang gilas. Kumpiyansa siyang tatalunin niya si Jowen ngayon. Ang suntok ni Tian Xiangdong kanina ay napakalakas at lumikha ng malakas na ugong sa buong hallway. Si Jiyu Kyubay na naglilibot ay naakit ng tunog. Hindi niya inaasahan na may nagsasanay pa sa tanghali. Kaya lumapit siya para manood. Pagdating niya roon, hindi siya nagpahalata, ngunit medyo nagulat siya nang makita si Jowen doon. At naghahanda itong sumuntok sa testing machine. Iba kay Tian Xiangdong, si Jowen ay bahagya lang itinaas ang braso. Ngunit lumikha ito ng isang gintong vortex. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang tila mahinang suntok. Pero napanganga ang lahat sa silid. Hindi makapagsalita dahil ang numerong lumitaw sa testing machine ay ang nakakasilaw na numerong 10. Si Jiyu Kyubay na nagtatago sa labas ay nabigla rin. 10. Paano nangyari iyon? Kaya ang kalbong guro ay nagsimulang mag-isip-isip ulit. Hindi pala nalulong si Jowen. Ang palaging pagtulog niya sa klase ay dahil siguro sa sobrang pagod sa pagsasanay. Naalala niya ulit ang sinabi ng principal. Mukhang tama nga ang principal. Lakas na level 10, kahit sa Guide City. Iilan lang ang nakakaabot niyan. Napapawisan din si Fang Ruoxi. Nakilala niya ito inch punch. Hindi niya inaasahan na gagamitin ito ang pinakamahirap na uri ng suntok. Hindi kailangan ng primordial energy skill pero nakapaglabas siya ng lakas na level 10. Nakakatakot. Nagalit si Tian Xiangdong.
Hindi niya inaasahan na may makakapaglabas ng mas malakas kaysa sa kanya. Tinuro niya si Jowen at sinabing, "Sige na, kwalipikado ka na. Pero kung inaakala mong natalo mo na si Tian Xiangdong, nagkakamali ka." Umuusok ang ulo niya sa galit. Tinulak niya si Jowen sa tabi at naghandang sumuntok ulit para mabawi ang kanyang dangal. Napailing na lang ang dalawang nanunood. Talagang patay na si Tian Xiangdong pero gusto pa ring iligtas ang mukha. Mukhang seryoso na siya ngayon. Ginamit niya ang kanyang primordial energy skill na Thunder Fist, na nagpuno ng lakas sa kanyang kamao. May mga kuryenteng lumalabas dito na parang bumaba ang Diyos ng kulog. Sumigaw siya ng, "Sumabog ka para sa akin," at pinakawalan ng isang suntok sa testing machine. Dahil gumamit siya ng primordial energy skill, mas malakas ang suntok niya ngayon kaysa kanina. Mas mataas pa ng 1 puntos kay Jowen. Umabot sa 11 puntos. Tuwang-tuwa ang binatilyo sa resulta. Kahit mukha siyang asong pagod. Tinanong pa rin niya si Jowen, "Ano sa tingin mo? Takot ka na ba?" Si Jowen naman ay pilit lang na nag-thumbs up sa kanya. Nang makitang hindi pa rin gumagalaw ang isang ito at nakatitig lang sa machine. Nainip si Tian Xiangdong. "Kung takot ka, umamin ka na lang na talo ka na. Hindi ka iyahiyang matalo kay Tian Xiangdong." Pero paano malalaman ng binatilyong ito na nag-iisip lang si Jowen kung masira ko talaga ang machine na ito? Sisingilin kaya ako? Dahil isa lang siyang dukha. Paano siya makakabayad? Kumpiyansang sinabi ni Tian Xiangdong. "Suntukin mo lang. Kung masira man, ako ang magbabayad para sa iyo." Nang marinig ni Jowen na hindi ito tungkol sa pera at kahit masira ay hindi siya kailangang magbayad, biglang naganahan ang loko. Nag-inat siya ng mga braso at binti. Naghahanda para sa suntok. Nag-focus si Jowen sa pag-ipon ng lakas, na nagpailaw sa buong katawan niya. Inakala ni Tian Xiangdong na nagpapapogi lang si Jowen. "Ang laki ng yabang mo. Ito ay isang propesyonal na kagamitan para sukatin ang lakas. Kahit na ang maximum na kaya nitong sukatin ay 20 puntos lang. Para sa isang high school student, napakakaunti ang makakaabot niyan. Lalo na ang makasira nito." Hindi sumagot si Jowen. Ang tanging sagot niya ay isang kamao na may nakakatakot na lakas. Parang galing sa langit, ang nakakasilaw na liwanag, parang araw sa tanghali, ay pumihil sa sino man na tumingin ng diretso. Sa gilid, si Fang Ruoxi ay lubhang nabigla nang makilala niya ang ginagamit ni Jowen, isa itong primordial energy skill. At nang matapos ang suntok, basag ang screen ng machine. Lahat ng electrical system ay nasira ng tuluyan. Ang lugar ay parang isang tambakan ng basura. Talagang nakakagulat ang eksenang ito. Walang sino man sa apat ang makapaniwala na kayang sirain ng isang high school student ang testing machine sa ganitong antas. Ang maximum limit ng machine ay 20, ngunit hindi ibig sabihin na 20 puntos lang ang kaya nitong tanggapin. Para mapasabog ito, marahil ay kailangan ng isang primordial energy skill na nasa 8th duan o mas mataas pa. Hindi maiwasan ni Ji-Yun na isipin ulit ang sinabi ng principal, Kyubey. May 2 uri ng henyo sa mundong ito. Ang isa ay si Jowen. Ang isa pa ay ang lahat ng ibang henyo. Malungkot na nagtanong si Jowen. "Kanina sabi mo ikaw ang magbabayad. Hindi ka aatras, di ba? Huwag kang mag-alala, kapatid. Ako ang magbabayad. Magkakampi naman tayo. Hayaan mo na sa akin ito." Si Fang Ruoxi naman ay puno ng interes. Mukhang tama ang taya niya sa pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na mas interesante pa pala ang lalaking ito kaysa sa inaakala niya. Naglalakad mag-isa sa daan sa ilalim ng magandang paglubog ng araw. Hindi maiwasang isipin ni Jowen ang sinabi sa kanya ni Fang Ruoxi. Karaniwan, ang mga legendary level na Qiangzi, malalakas, ay hindi papatol sa mga mortal level. Pero si Anjing ay umatake sa isang mortal level student na tulad niya. Nakakapagtaka talaga, lalo na't hindi naman sila magkakilala. Higit pa rito, hindi pa siya kailanman umalis ng Guide City. Paano siya makaka-offend ng ganoong klaseng tao? Talagang gulong-gulo ang isip niya. Kahit anong piga niya sa utak, hindi niya maintindihan kung bakit. Biglang naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone, na nagpabalik sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Pagkasagot niya, narinig niya ang boses ng kanyang ama, tatay. Nakakatawa na nakakainis nang marinig niyang masayang tumatawa ang matanda at tinatanong kung pupunta ba siya sa kasal nito.
Mukhang ang matandang ito na matagal ng binata ay hindi na nakatiis. Kasalukuyan itong nagtatrabaho sa ibang lungsod. Kaya bihira silang magkita ng ama niya. Sino ang pakakasalan mo, Tay? Talagang mahirap sakyan ng tatay niya. Mayabang na tumawa ito at sinabing magpapadala siya ng litrato mamaya. Mabilis na nakita ni Joanne ang magiging madrasta niya. Isa itong napakagandang babae. Mayabang na tumawa ang tatay niya. Ano? Maganda ba ang nahanap kong madrasta para sa iyo? Ang pangalan niya ay Uyanglan. Kailan gaganapin ang kasal? Ipinaalam ng tatay niya na gaganapin ito sa Luoyang. Mga 1 linggo mula ngayon. Sa kasamaang palad, 1 linggo mula ngayon ay kasabay ng combat assessment. Kaya hindi makakapunta si Joanne. Kasabay nito, tinanong na rin ni Joanne ang kanyang tatay tungkol sa lata ng biskwit sa atep. Mukhang walang maalala ang tatay niya tungkol dito kaya detalyadong inilarawan ni Joanne. Isa itong lumang lata ng biskwit na gawa sa metal. Nakalagay sa atep, may mga disenyo ng biskwit sa paligid. Iyon ang lata ng biskwit na kinakain ko noong bata ako. Pero matagal nang hindi na binibenta iyon. Baka natira lang iyon dati. Bakit? Sinabi ni Joanne na nakakita siya ng isang cellphone sa loob. Hindi niya alam kung ang tatay niya ba ang naglagay doon. Mukhang may kaunting naalala ang tatay niya tungkol dito. Nang may larawan ni Joanne, naalala niya na ito ay isang cellphone na puti ang buong katawan. Itim ang screen. Walang mga pindutan. Sabi niya, hindi ito sa kanya kundi iniwan ng lolo ni Joanne. Kung hindi pa nabanggit, nakalimutan na rin niya ito. Sabi niya, noon, ang lolo ni Joanne ay isang karpintero. Noong panahong iyon, maraming kailangang ayusin sa lumang lungsod kaya pumunta rin siya doon para magtrabaho. Isang araw, nakahukay siya ng isang lumang balon. Sa loob ng balon, may kumikislap na liwanag. Akala ng mga trabahador ay nakahukay sila ng kayamanan. Ngunit nang mahukay ito, isa lamang itong lumang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob naman ay isang cellphone. Ngunit isa lamang itong sirang cellphone. Hindi mabuksan at walang saksakan o pindutan. Nadismaya ang mga tao. Inakala nilang biro lang ito ng kung sino kaya binaliwala na lang. Itinapon ito ng lolo ni Joanne sa kanyang toolbag at iniuwi. Noong bata pa ang tatay ni Joanne, naging pilyo pa ito at sinubukang ibenta para makakuha ng ilang kasing. Ngunit wala itong halaga kahit isang kasing. Kaya itinapon na lang din ito ng tatay ni Joanne sa lata ng biskwit. Naisip ni Joanne, ang swerte ko pala at hindi ito naibenta. Kung hindi, baka umiiyak na ako ng dugo ngayon. Galing ito sa Guide Ancient City. Ang combat assessment ay sa Guide Ancient City din. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, nagpasya si Joanne na pumunta rin doon para tingnan. Lumipas ang oras. Ang routine ni Joanne ay hindi nagbago. Kapag may libreng oras, maglalaro siya kahit saan, kahit kailan. Pagdating sa klase, wala siyang pakialam. Itinuturing niyang bahay niya ito at natutulog na lang. Habang ang mga kaibigan niya ay masipag na nag-aaral. Siya ay nasa dulo lang ng klase at natutulog. Pagsapit ng hapon, kasama niya ang mga katim para magsanay ng kooperasyon. At kapag recess, hihikab-hikab siyang tatakbo sa bakanteng lugar para maglaro ulit ng cellphone. Ilang araw ang lumipas, sa loob ng paaralan ni Joanne. Habang naglalaro ang mga estudyante, aksidente nilang nabangga ang isang kakaibang lalaki. Nakakatakot ang aura ng lalaking iyon. Isang tingin pa lang, natakot na ang mga estudyante. Gustong malaman ng lahat kung sino ang misteryosong taong ito. Sa ibang lugar, si Tian Xiangdong ay paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Joanne dahil hindi na siya makakasali sa team. Sinabi niyang may ibang team na nag-imbita sa kanya. Nang marinig ito ni Joanne, hindi niya ito masyadong inisip. Nag-aalala lang siya kung makakahanap ba si Fang Ruoxi ng kapalit sa maikling panahon o kung may backup plan ba ito. Habang naglalakad sa daan, nakasalubong niya si Li Ji, isa pang miyembro ng grupo. Kumaway si Joanne para batiin ito. Tinanong niya kung alam na ba nito ang tungkol sa pag-alis ni Tian Xiangdong sa team. Ngunit hindi niya inaasahan. Sinabi rin nito na aalis na siya sa team. May ilang dahilan daw siya kaya hindi na rin siya makakasali sa assessment. Ngunit nang tanungin kung ano ang dahilan, sinabi niyang huwag nang itanong. Hindi niya pwedeng sabihin. Humingi lang siya ng paumanhin kay Joanne. Dumating din ang hindi maiiwasan. Kahit ang huling miyembro,
Si Fang Rooxi ay lumapit kay Jowen na may malungkot na mukha. Sinabi niyang, pasensya na talaga. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, pinutol siya ni Jowen. Alam ko na, okay lang iyon. Ako dapat ang humingi ng tawad. May gustong gumanti sa akin kaya nadamay kayo. Magiliw niyang inalo ito. Habang maaga pa, maghanap ka na ng bagong miyembro. At kailangan mong makakuha ng magandang resulta. Ha? Ang kilos na ito ni Jowen ay lalong nagpadama ng pagkakasala kay Fang Rooxi. Kahit hindi niya alam kung sino ang taong iyon. Malaki ang impluwensya nito. Sinabi niyang, mag-ingat ka, Jowen. Talagang gulong-gulo ang binatilyo. Ang tanong ngayon sa isip niya ay, sana ko hahanap ng bagong mga kasama ngayon. At malapit na ang combat assessment. Habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ng kanilang advisor, tinawag siya ni Ji Yukiubay. May kailangan daw silang pag-usapan. Overseer An Dok-kun, ay isang uri ng paggalang sa isang opisyal. Ang tunay niyang pangalan ay An Tianzuo. Talaga bang hindi mo siya kilala? Matigas na iginiit ni Jowen na hindi niya ito kilala. Kung ganoon, nakakapagtaka. Hindi maintindihan ng guro kung bakit ang isang taong may mataas na katungkulan ay pupunta rito at papunahin pa ang isang high school student tulad ni Jowen. Nagulat ang binatilyo. Panipi tandang pananong panipi. Sino ba talaga si An Tianzuo? Detalyadong ipinaliwanag ng guro. Ang Earth Federation ay nahahati sa East, West, South, North, 4 na military districts. Si Overseer An, kahit bata pa, ay galing sa isang kilalang pamilya. Halos 5 taon pa lang siya pero mataas na ang kanyang posisyon. Isang mataas na opisyal sa East District Military Camp. May hawak na tunay na kapangyarihan. Nagtanong si Jowen, gusto ba akong gantihan ng Overseer An na iyon? Sinabi ng guro na hindi iyon sigurado. Ngunit dahil sa kanyang posisyon, maraming sipsip ang susubok na pasayahin siya. Malamang ay makakaranas si Jowen ng maraming problema sa hinaharap. Kung mataas siyang opisyal, hindi ba niya alam na ang isang salita niya ay maaaring sumire sa kinabukasan ng isang tao? At saka, ano ang relasyon ni Overseer An at Anjing? Napabuntong hininga si Ji Yukiubay. Iyon ay hindi malinaw, ngunit posibleng mayroon. Ang problema, bukas na ang deadline ng opisyal na pagpaparehistro. Sa ngayon, wala ka pang team, kaya hindi ka makakapagparehistro para sa combat assessment. Iminungkahi niya kay Jowen ng isang special student na nagngangalang Li Zuan. Basta pumayag itong makipag-team kay Jowen. Walang manggugulo sa kanya. Pero ang kondisyon, kailangang tulungan ni Jowen ng buong lakas si Li Zuan na makakuha ng magandang resulta. Higit pa rito, kailangang si Li Zuan ang may pinakamagandang resulta sa team. Ang ibig mong sabihin, gusto mong gawin akong alalay ni Li Zuan. Sumagot ang guro, kahit hindi makuha ang #1, mas mabuti na iyon kaysa hindi makasali sa assessment. Pag-isipan mong mabuti. Tama nga naman. Sige po, guro, pakitulungan niyo na lang po akong kontaken siya. Naglalakad sa daan ang binatilyo. Kinuha ang cellphone at tinawagan ang tatay niya. Tinanong niya kung kilala nito ang isang taong nagngangalang Overseer An. Si An Tianzuo. Hindi niya inaasahan. Ang walang modong tatay niya ay nagtanong, paano mo nalaman na si An Tianzuo ang bago kong big boss? Nang marinig niyang big boss, niya pala iyon. Halos atakihin sa puso ang binatilyo. Bigla siyang nagkaroon ng big brother. At ang big brother, na ito ay pumunta pa sa paaralan para pahirapan siya. Talagang malas na parang aso. Hindi pa tapos ang 22 na pagsubok ng ating bida. Ipinaliwanag pa ng tatay niya na si An Tianzuo ay anak ni Uyang Lan. At mayroon pa siyang isang little sister na nagngangalang Anjing. Nang marinig ito, pinagpawisan ng husto ang binatilyo. Tay, ano ang relasyon mo kay An Tianzuo? Sumagot ito, mabuti. Si Tianzuo at si Anjing ay parehong magalang sa akin. Pagkatapos ng tawag, hindi maintindihan ni Jowen. Kung ganoon, bakit nila siya ginagantihan? Hindi kaya sa loob-loob nila ay hindi sila sang-ayon sa pagpapakasal ng tatay niya kay Uyang Lan. Lalo siyang naiinis habang iniisip ito. Si Anjing, kung saan-saan sumusulpot para bugbugin siya. Si An Tianzuo naman, isang salita lang, iniwasan na siya ng lahat. Pero sa huli, kasalanan din niya dahil hindi pa siya sapat na malakas. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, ilang araw na siyang naglalaro ng game kahit saan. Kahit kailan.
Ngunit sobrang malas ng ating bida. Maliban sa unang beses na nakakuha siya ng Primordial Energy Crystal. Ilang araw nang sunod-sunod ang kamalasan niya. Puro hangin lang ang nakukuha niya. Biglang natigil sa pagrereklamo ang binatilyo. Mukhang mas swerte na siya ngayon. Nakapulot si Jowen ng isang companion egg. Kapag mayroon nito, magkakaroon siya ng companion pet. Ngunit sa pagkakaalam ni Jowen, bihira itong lumitaw sa mortal level. Karaniwan, sa legendary level pa lang ito lumalabas. Yumuko ang binatilyo para pulutin ang itlog. Ngunit pagkadikit pa lang niya rito, bigla itong nabasag at naging isang sinag ng pulang liwanag na pumasok sa katawan ni Jowen. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa buong katawan. Naramdaman din ni Jowen ang pagpapasakop mula rito. Nang magising siya, sobrang sakit ng ulo niya na parang binibiyak. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala siyang nakitang kakaiba. Para bang panaginip lang ang lahat. Ngunit hindi. Nang tingnan niya ang kanyang braso, may lumitaw na kakaibang marka. Kasing pula ng dugo. Nagtaka siya. Ano ba tong kababalaghan na to? Bigla siyang natauhan. Hindi kaya, nagtagumpay na ang pagsasama, symbiosis. Naisip niya, gagawin niya agad. Binuksan niya ang status panel nito para tingnan. Mutated Vigor Ant. Level, Mortal. Strength, Siyam. Speed, 5. Constitution, Siyam. Primordial Energy, Siyam. Talent Skill, Vigorous Divine Fist. Companion Form, Gauntlet. Talagang nakaka-excite. Gusto niyang i-summon ito para makita. Ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi nagtagal. Habang iniisip niya ang itsura nito, may nangyaring kakaiba. Isang pulang liwanag ang unti-unting naging isang gauntlet na bumalot sa kamay ni Jowen. Talagang astig tingnan ang gauntlet. Mayroon pa itong hugis ng Mutated Vigor Ant. Siguro ito na ang companion form. Sabi nila, nagbibigay ito ng suporta sa gumagamit. Ang Vigor Ant, malamang ay nagpapalakas ng puwersa. Ngunit nasa loob siya ng kwarto kaya hindi pwedeng subukan ang lakas. Kaya binalik niya muna ito sa dati at sinubukang i-summon ang mismong pet. Tulad ng hiling ni Jowen. Mula sa marka ay lumabas ang pulang usok na unti-unting bumuo ng isang dimensional creature. Nang ito ay maging solid, isang napakalaki at nakakatakot na langgam ang lumitaw, na nagpatakot sa binatilyo. Hindi ba sabi cute ang itsura sa laro? Sobrang nakakatakot naman ito. Pero ang astig din talaga. Mas malaki pa ito kay Jowen ng ilang beses. Kailangan niyang subukang sakyan ito sa labas kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pagsapit ng gabi kinabukasan, tulad ng ipinangako, nagmaneho si Ji Yukiubay para ihatid si Jowen kay Li Zuan. Mayabang ang personalidad nito, pero hindi naman masama. Pumunta ka lang para sa assessment. Huwag mo nang intindihin ang iba pa. Sinabi ni Jowen. Huwag po kayong mag-alala, guro. Alam ko po ang gagawin ko. Sa wakas, nakarating na sila sa destinasyon, isang marangyang mansyon. Pagpasok pa lang, kahit ang isang dukhang tulad ni Jowen ay hindi maiwasang mamangha. Kung ganito sa labas, mas lalo pang marangya sa loob. Si Li Zuan ay kasalukuyang kayakap ang dalawang magagandang babae. Guro, nandito na pala kayo. Maupo kayo. Inom tayo. Hindi na ako iinom. May klase pa ako mamayang hapon. Ayaw nang makipag-usap pa ng guro sa mayabang na binatilyong ito. Dumiretso na siya sa punto. Ipinakilala si Jowen bilang ang taong nahanap niya. At napakalakas daw nito. Tiyak na makakatulong sa kanya na makakuha ng magandang resulta. Huwag kang mag-alala, guro. Dahil sa inyo, isasama ko siya. Ang makakuha ng score sa team ay hindi problema. Ang pagpaparehistro ay inasikaso na rin ng guro para kay Jowen. Sa mga susunod na araw, kailangan lang manatili ni Jowen dito para makilala si Li Zuan. Para mas maging handa sila sa combat assessment. Jowen, di ba? Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ang hashtag isang genius ng Guide High School. Tama, umiling ng sunod-sunod si Jowen. Chismis lang po iyon. Hindi totoo. Lalo namang lumaki ang ulo ni Li Zuan. Minamaliit siya. Tama nga naman. Sa lugar na tulad ng Guide City. Ano bang henyo ang meron? At saka, isang atake lang ni Anjing. Talo ka na. Paano ka magiging henyo niyan? Tungkol naman sa pagsasanay ng kooperasyon. Hindi na raw kailangan. Ang ibig niyang sabihin, pampuno lang si Jowen. Chill lang at libreng panalo. Nang marinig ang pang-iinsulto sa kanya,
Nanatiling kalmado si Jowen na parang langaw. Nakatutok sa paglalaro ng cellphone. Tumango siya bilang pagsang-ayon kay Lee Zuan. Biro ba to? Biglang may gagawa ng lahat para sa kanya. May oras pa siyang maglaro. Bakit siya tatanggi? Sinabi pa ni Lee Zuan na ang masarap na alak at magagandang babae rito ay pwedeng piliin ni Jowen kahit ano. Hindi nag-react ang binatilyo. Patuloy sa paglalaro. Hindi po ako umiinom ng alak. Salamat sa alok. Nang makita ang walang pakialam na pag-uugali ni Jowen na laging naglalaro. Inakala ni Lee Zuan na konting dagok lang. Nalugmok na ito at hindi na makabangon. Si Ji Yukiubay. Para sa isang taong tulad nito. Ibinaba pa ang sarili para makiusap sa kanya. Talagang hindi sulit. Naisip pa niya ng ibang paraan para asarin si Jowen, hayaan ang mga magagandang ate na ito na guluhin siya. Agad. Isang babaeng mapula ang buhok na may malaking puso, ang pumuntirya kay Jowen. Ipinakita niya ang lahat ng inaakala niyang kaakit-akit sa mga lalaki. Lumapit ito at nakipag-usap. Ano yang nilalaro mo? Masaya ba? Walang ganang sumagot si Jowen. Masaya. Pagkatapos ay umupo ito malapit kay Jowen. Nagpapakyut. Mas masaya ba yang laro kaysa makipaglaro sa akin? Pero si Jowen ay parang tood pa rin. Dahil hindi pa rin natitinag ang lalaki. Hinawakan niya ang baba ni Jowen at iniharap sa kanya. Ngunit hindi niya alam na sa mga sandaling iyon. Kritikal ang sitwasyon sa laro. May lumitaw na bagong dimensional creature, isang silver-winged flying ant. Sobrang bilis nito. Kahit anong palo niya, hindi niya matamaan. At mayroon pang pabigat sa tabi na ng gugulo. Parang tood pa rin ang lalaking ito. Sa huli, nainis na ang babae. Pinaihit ang ulo ni Jowen paarap sa kanya at tinanong. Gusto mo ba ng pomelo? Nagbebenta si ate nito. Gusto mo? Sobrang pagod na ang binatilyo sa babaeng ito. Muntik na niyang hindi maiwasan ang atake ng kalaban sa laro. Sa sobrang inis, tinulak niya ang kamay nito, na nagpatamba sa babae sa sahig. Talagang isang binatilyong walang pakialam sa mga babae. Natamba ang babae na parang basahan. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala na dahil sa laro, nagawa siyang itulak nito. Nakakainis. Si Lee Zuan na umiinom ng alak ay nakita ang nakakatawang eksena at hindi maiwasang maibuga ang alak. Napakamot siya ng ulo at tumawa na parang nanalo sa loto. Hindi niya inaasahan na may ganito palang interesanteng tao. Samantala, hindi rin maganda ang mood ni Jowen. Dahil sa istorbo na iyon, ang maliit na Jowen sa laro ay napatay ng halimaw. Natapos ang lahat doon. Pagsapit ng gabi, habang si Lee Zuan ay natutulog katabi ng mga magagandang babae, si Jowen ay abala pa rin sa pagpatay ng mga halimaw. Ngunit sobrang bilis talaga nito. Buong gabi, siya ang laging pinahihirapan. Puro kabiguan ang naranasan niya buong gabi. Ang silver-winged flying ant na ito. Kahit malakas, hindi pa naman umaabot sa legendary level. Kaya hindi imposibleng talunin. Ngunit ang problema sa ngayon ay kung paano niya ito tatamaan. Ang Vigorous Divine Fist, 7 duan, ay maaaring makasakit dito ng malubha. Ngunit masyadong matagal ang paghahanda ng atake. Nag-isip si Jowen kung pwede kayang pagsamahin ang Vigorous Divine Fist at ang Inch Punch na sanay siya. May malapit na koneksyon ang totoong buhay at ang karakter sa laro. Kung magagawa niyang pagsamahin ang dalawang teknik sa totoong buhay, tiyak na magagawa rin niya ito sa laro. Naisip niya, gagawin niya agad. Ginamit ni Jowen ang dalawang teknik ng sabay. Naghahanap ng inspirasyon para mapag-isa ang mga ito. Buong gabi siyang hindi natulog. Naglaro lang hanggang madaling araw. Tapos ay gumising para magsanay. Ang kakaibang kilos na ito ay nakaagaw ng pansin ni Lee Zuan. Na-curious siya kung anong teknik ang sinasanay ng lalaking ito. Inch punch. Pero ang paraan ng pag-activate at ang galaw ay masyadong malaki. Akala niya nagtatago ng alas ang lalaking ito. Hindi niya inaasahan na nag-overthink lang siya. Nawalan ng interes si Lee Zuan at bumalik sa kwarto para matulog ulit. At ang entrance exam sa kolehiyo na inaabangan ng maraming estudyante ay nagsimula na. Si Jowen, tulad ng ibang mga estudyante, ay nag-focus sa written exam. Ilang araw matapos ang written exam, sumakay si Jowen at ang iba pa sa sasakyan patungong Guide Ancient City para sa combat assessment. Ang lugar na ito, dahil sa paglitaw ng isang dimensional rift, ay naging isang dimensional zone. Dahil naapektuhan ng dimensional forces.
Ang mga halaman at hayop sa paligid ay nagkaroon ng mutation. Dahil naging isang espesyal na mapanganib na dimensional zone. Mahigpit itong binabantayan ng puwersa ng militar na armado ng mga sandata. Ang mga walang pahintulot ay hindi pwedeng pumasok. Hindi pa dumarating si Li Zuan at ang dalawa pang kasama. Kaya nagpa siya si Zhou Wen na maglibot muna sa paligid. Ang mataas at mariingal na tarangkahan ay nagpadama sa mga tao ng paghanga sa laki nito. Hindi rin maiwasan ni Zhou Wen na tumingala sa napakataas na pader ng lungsod. Ngunit hindi niya inaasahan. Nakakita siya ng isang kakaiba at kakatuwang simbolo. Sobrang na-curious siya kung ano ba talaga ito. Sakto namang nag-vibrate ang mahiwagang cellphone sa bulsa ni Zhou Wen, na nagpaakala sa kanya na tumatawag na naman ang tatay niya. Ngunit agad niyang napagtanto ang mali. Ang mahiwagang cellphone na ito ay walang kakayahang tumawag o sumagot ng tawag. At saka, hindi pa ito kailanman nag-vibrate. Bakit bigla itong nag-vibrate ngayon? Hindi pa natapos ang pagkagulat niya roon. Biglang nagpakita ang cellphone ng isang camera function. Hindi pa ito nakikita ni Zhou Wen dati. Nagtaka ang binatilyo. Para saan ang function na ito? Gusto ba nitong mag-selfie ako? Kaya kinuha ng binatilyo ang cellphone at sinubukang kumuha ng ilang litrato ng paligid. Ngunit wala itong shutter button. Kahit anong gawin niya, hindi siya makakuha ng litrato. Sira na ba ito? Normal lang ang lahat hanggang sa aksidenteng naitutok ni Zhou Wen ang kakaibang simbolo sa pader sa view ng cellphone. May nangyaring kakaiba. Sunod-sunod na tumunog ang cellphone. Ting, ting, ting. Na para bang may nakumpirma ito. Bigla ring nagbago ang screen nito. Nagpapakita na may automatikong di na-download sa cellphone. Hawak ang cellphone. Parang may naalala si Zhou Wen. Ngunit hindi pa siya sigurado. Hindi niya inaasahan. Tama ang kutob niya ngayon. Talagang ginawa nitong isang game dungeon ang lugar na ito sa loob ng mahiwagang cellphone. Dahil wala naman siyang ginagawa, kinagat ni Zhou Wen ang daliri para dumyugo at ginamit ito para mag-login sa laro. Naglalakad ang maliit na Zhou Wen sa daan at hindi maiwasang mapahanga. Talagang naging laro na pala ito. Matapos maglakad sa loob ng tarangkahan ng ilang sandali, sa wakas ay nakakita na si Zhou Wen ng unang dimensional creature. Hindi niya inaasahan. Isa pala itong skeleton soldier. Pagkakita nito sa taong pumasok sa teritoryo niya, hindi na ito nagsalita pa at agad sumugod para atakihin ang maliit na Zhou Wen. Kahit unang beses pa lang silang nagkaharap. Base sa laban kanina, naitantiya ni Zhou Wen na hindi naman gaanong kalakasan ang bilis at lakas nito. Malinaw na mas madali itong kalaban kaysa sa mga langgam kanina. Kaya ipinwersa ng binatilyo ang braso at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Binugbog na nga ako ng mga malalaking itim na langgam na iyon. Hindi ko pa ba matatalo ang isang mahinang halimaw na tulad mo? At kaya, mabangis na sinuntok ni Zhou Wen ang katawan nito. Pagkatapos ng isang suntok, ang kalansay ay nagkawatak-watak. Swerte talaga siya ngayon dahil nakakuha ang binatilyo ng isang asul na kristal. Hindi makapaniwala na sa unang beses pa lang. Nakakuha na siya ng isang skill crystal. Ito na siguro ang pagpansin sa kanya ng Diyos ng swerte. Walang pag-aalinlangan. Agad niyang inabsorb ang kristal. Isang bughaw na enerhiya ang pumasok sa katawan ni Zhou Wen. Ngunit ang nakakagulat ngayon, hindi ito masakit tulad ng pag-absorb niya ng Vigorous Divine Fist noon. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang primordial energy skill ng Skeleton Soldier ay Skeleton Palm. Isa itong mababang antas na skill. Maliit ang pinsala pero kaunti lang din ang nauubos na primordial energy. Hayaan na. Kapag nakapasok na siya ng mas malalim, saka na niya susubukan ang lakas nito. Sa ngayon, ipinatawag ng binatilyo ang kanyang alagang langgam. Umakyat dito, at sumakay. Mukha tuloy siyang astig na ewan. Isang tao at isang langgam ang mabilis na tumakbo sa daan na parang nagkakarera sa Grand Prix. Habang papasok siya ng mas malalim, dumami rin ang mga skeleton soldiers na nakakaharap ni Zhou Wen. Ngunit karamihan sa kanila ay madali niyang natatalo habang sumusugod. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Dumilim na naman ang mukha ng loko. Napagtanto ni Zhou Wen na sa buong paglalakbay niya, maliban sa kristal na nakuha niya sa unang kalaban, wala na siyang ibang nakuha kundi hangin. Habang lumilipad ang isip, may nagpagulat sa kanya. Na-curious siya. Ano yung nasa harapan? Pala, dahil sa dami ng napatay niyang mga tauhan ng iba.
Ang Big Boss na nila ang dumating para maningil. Isa itong skeleton boss na nakasakay sa kabayong pandigma. May hawak na sibat. Ang buong katawan nito ay nababalot ng asul na apoy. Mapagmahal na tumingin ito kay Joanne. Biglang nagbago ang tingin nito. Naging matalim. May nakakatakot na liwanag. At ang buong katawan nito ay nag-apoy na parang nasobrahan sa pampaganya. Mabilis itong sumugod kay Joanne. Sa isang iglap lang, nasa harapan na niya ito. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ito. Karapat-dapat ngang Big Boss ng mga iyon. Talagang ibang klase ang lakas. Hindi pa siya nakakasabi ng, ay. Siya at ang langgam niya ay tinuhog na ng sibat. Naging barbecue. Isang buhay. Patay. Hawak ang cellphone at binabasa ang salitang, game over, tulala pa rin ang binatilyo. Hindi maintindihan kung bakit ang bilis niyang napatay. Itinago niya ang cellphone at tumingin sa tarangkahan. Ulong. Sobrang lakas ng kalaban ngayon. Sana sa combat assessment sa loob ng Ancient City. Hindi ko siya makaharap. Biglang may narinig siyang ingay sa likod niya kaya napalingon siya para tingnan kung ano iyon. Hindi niya inaasahan. Ang babaeng demonyo na si Anjing pala iyon. Sino ang mag-aakala na nasa likod na pala niya ito kanina pa? Mukhang hindi pala kaibigan ng itsura nito. Walang sabi-sabi. Sumuntok na naman ang babaeng demonyo sa mukha ni Joanne. Napalunok na lang ang binatilyo. Paano niya lalabanan ito? Legendary level ito. Samantalang siya ay mortal pa lang. Akala niya, bagbog sarado na naman siya ngayon. Ngunit hindi. Bigla itong tumigil at sinabing pinabibigay daw ito ng tatay ni Joanne. Hindi niya inaasahan. Isa pala itong USB. Ang ugali nito ay tulad pa rin ng dati. Sayang lang ang pagod ni Tio Feng, tatay ni Joanne. Ang taong kusang nalugmok, kahit gaano kaganda ang ibigay. Masasayang lang. Pagkatapos ay mayabang na tumalikod at umalis. Bago pa umalis, nag-iwan pa ng matigas na salita. Nagbabala kay Joanne na hinding-hindi niya dapat sabihin na kabilang siya sa pamilyaan. Dahil ang pamilyaan ay walang miyembrong walang kwenta at mahina tulad niya. Nakakainis talaga. Kailan pa siya naging miyembro ng pamilyaan? At saka, wala naman siyang balak maging miyembro ng pamilyaan. Bigla na lang dumating ang kapatid na babae para bugbugin siya. Ang kapatid na lalaki naman. Dumating para pahirapan siya. Samantalang siya ang biktima. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging malas. Sino ba namang nagsabi sa tatay niya na maging pabigat? Habang tulala, may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Si Lizuan pala iyon. Dumarating si Jilly kasama ang dalawang alalay niya. Talagang anak mayaman. Pupunta sa combat assessment pero may mga alalay na. At ang porma ay parang magbabakasyon. Agad na inakbayan ni Lizuan si Joanne. Tinanggap ko na ang pakiusap ng guro. Kaya sa pagkakataong ito, chill ka lang, Joanne. Sumunod ka lang sa akin. Ang pagkuha ng puntos, ipaubaya mo na sa kanila. Ano pa nga ba? Nang marinig ang libreng panalo. Tuwang-tuwa si Joanne. Halos maglaway na. Kung ganoon, mas mabuti. Hindi niya kailangang mapagod. Kumpiyansang sinabi rin ng dalawang alalay. Ipaubaya niyo na sa amin ang lahat. Sa maliit na lugar na tulad ng Guide City. Walang gaanong henyo. Kahit ako lang, sapat na para tulungan si Kuya Zuan na makuha ang #1. Ang isa naman ay hindi nagpahuli. Tinapak ang dibdib at sinabing, tiyak na ibibigay ko ang lahat. Hinding-hindi ako magkakamali. Si Joanne na nasa gilid ay napansin din ang sitwasyon. Naramdaman niyang binabalewala siya. Hindi man lang ipinakilala. Talagang gamit lang siya na tao. Isang bantay ang kumuha ng radyo at nag-anunsyo na malapit na ang oras. Hinihiling sa lahat na magtipon sa itinalagang lugar. Si Fang Rooxi at ang kanyang mga kasama ay naglakad na rin papunta sa lugar ng pagtitipon. Habang mabilis na naglalakad papunta roon, aksidente niyang nadaanan si Joanne. Walang sinabi si Joanne kundi nag-thumbs up lang. Na nangangahulugang good luck, sana makakuha ka ng mataas na score. Ngumiti rin si Fang Rooxi bilang tugon. Sana makakuha ka rin ng magandang resulta. Go, Joanne. Dumating na ang oras, at ang tarangkahan papasok sa Dimensional Zone ay binuksan na. Sa loob ay isang umiikot na vortex ng enerhiya na malakas na nagva-vibrate. Agad tumayo ang tagapamahala at inanunsyo ang nilalaman ng exam ngayon, ang puntos ay base sa bilang ng mga kurna ng skeleton soldier na mapapatay ninyo. Ang final ranking ay base sa kabuoang bilang ng mga kurna.
Pagkatapos noon, lahat ay excited na nagsipasukan sa loob para pumatay ng mga halimaw at kumuha ng mga kurna. Kapasok pa lang nila, agad nilang nakita ang mga skeleton soldiers. Ito pala ang itsura nila sa totoong buhay. Hindi kasing cute ng nasa laro ni Jowen. Gayunpaman, hindi natakot ang mga estudyante. Bagkus ay lalo pang nasabik na sumugod sa kanila. Agad, ang lakas ng mga skeleton na ito ay medyo mahina. Kaya karamihan sa mga estudyante ay kayang talunin sila. Oras lang ang kalaban, lalo na para sa dalawang bayarang tauhan ni Li Zuan. Ang pagharap sa mga ito ay napakagaling. Nang makitang isa-isang natutamba ang mga skeleton soldiers, si Jowen ay relax lang na nanunood. Mukhang hindi niya kailangang mag-alala. Nakahinga siya ng maluwag. Mas mabuti kung ganoon. Mas marami akong oras para maglaro. Naisip niya, gagawin niya agad. Kinuha ni Jowen ang cellphone at naglaro na parang wala lang. Nakita ni Li Zuan na sa ganitong oras, naglalaro pa rin ng cellphone si Jowen. Talagang wala siyang masabi. Nanlaki ang mga mata ni Jowen dahil may bago siyang natuklasan, ang tanawin dito ay eksaktong katulad ng nasa laro. Hindi lang ang tarangkahan, kundi ang buong istruktura ay pareho. Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip niya, hindi kaya ang setting ng laro ay kinuha ng buo mula sa totoong buhay. Kung ganoon, ang nakakatakot na skeleton knight na iyon ay nasa kung saan din ngayon. Ngunit buti na lang, base sa mapa sa laro kanina, malayo pa iyon mula rito. Basta hindi sila umalis sa exam area na ito. Hindi nila makakaharap iyon. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng panaginip. Biglang napasigaw ng malakas ang binatilyo dahil ang grupo ay nagbabalak na pumasok pa ng mas malalim. Nang makitang ganito kitakot si Jowen, tiningnan siya ng tatlo na parang baliw. Ang mga skeleton soldier ay nabawasan na ng marami. At saka, mabagal ang respawn rate ng mga halimaw. Iminungkahi ng lalaking blonde, kung gusto nating makakuha ng mataas na puntos, dapat pumasok tayo ng mas malalim. Alam ni Jowen na may nakakatakot na naghihintay sa kanila kung papasok pa sila ng mas malalim. Kaya mabuti ang loob niyang nagbabala. Kung papasok pa tayo ng mas malalim, baka mapahamak tayo. Nagalit ang lalaking blonde. Kung takot ka, Jowen, pwede kang maiwan dito mag-isa. Kung gusto nating masigurado ang top 1, kailangan nating pumasok ng mas malalim para makapatay ng mas maraming halimaw. Sumang-ayon din ang isa pa, Jiang Hao. Mayroon daw silang mapa ng kalapit na lugar. Basta hindi sila papasok ng sobrang lalim. Walang mangyayari. Nang makitang medyo makatwiran ang anal ISIS ng dalawa, pumayag na si Li Zuan na pumasok pa ng mas malalim. Tara na, Jowen. Kahit may mangyaring hindi inaasahan. Nandito naman silang dalawa. Hindi kailangang mag-alala. Talagang napakahirap ng sitwasyon. Hindi niya pwedeng sabihin na alam niya na may halimaw na naghihintay sa kanila sa unahan para patayin sila. Kaya sumunod na lang siya sa kanila papasok ng mas malalim. Kung makaharap man namin, at least pwede kong iligtas si Li Zuan para makatakas. At kaya, ang apat ay mabilis na sumugod pa una. Ang mga halimaw na humaharang sa daan ay malas lang. Agad silang sinipa patay ng lalaking blonde. Ang nakaitim na sombrero, Jiang Hao, ay hindi rin nagpahuli. Isang suntok na parang kulog ang pinakawalan, na dumurog sa dibdib ng halimaw, na ikinamatay nito ng tuluyan. Kung sino ang lumaban. Kung anong ginagawa, gawin. Si Jowen ay relax lang na naglalakad sa likuran. Hawak ang cellphone, tutok sa paglalaro, gayunpaman. Iba sa relax na anyo niya sa labas. Sa loob ng laro, bagbog sarado siya. Sobrang laki ng agwat ng lakas. Kahit ilang beses siyang sumubok. Kapag nakaharap niya ang boss, nagiging barbecue siya at game over. Hindi na mabilang kung ilang beses nang lumitaw ang salitang game over. Para siyang inaasar nito. Dumilim ang mukha ni Jowen. Lahat ay hindi gumagana. Kahit umiwas sa gilid o tumalon, madali pa ring natatalo ng atake ng boss sa isang iglap. Ang lakas nito ay mas matindi pa kaysa sa silver wing flying ant. Ngunit hindi rin naman walang natutunan si Jowen. Malinaw niyang napansin na hindi nito pinapanatili ang mataas na bilis sa buong oras. Tanging kapag aatake lang ito biglang bumibilis. Tiyak na isa itong pesteng primordial energy skill. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay kaming lahat. Habang nagpapatay ng mga halimaw ang dalawa niyang kasama, may nakuha rin naman sila.
Habang pinapatay ang isang kalansay, may nalaglag na isang pulang kristal. Agad itong kinuha ng lalaking blonde at ibinigay kay Li Zuan. Nang makatanggap ng magandang bagay, masayang pinuri ni Li Zuan ang lahat. Magaling. Dahil subok ng subok pero hindi pa rin makahanap ng paraan para harapin ang boss. Iminungkahi ni Jowen. Marami na tayong puntos. Li Zuan. Bumalik na kaya tayo? Ngunit bago pa makapagdesisyon si Li Zuan, nagalit na sumigaw ang lalaking blonde. Maaga pa. Nagmamadali ka ba? Hindi naman ikaw ang lumalaban. Sumang-ayon din ang nakaitim na sombrero. Patay pa tayo ng kaunti para masigurado ang panalo. Kinuha ni Li Zuan ang cellphone. Binasa ang gabay. Nakita niyang walang report na may natagpo ang legendary level dimensional creature sa malapit. Kaya okay lang na sumulong pa. Nang makitang balak ni Li Zuan na sumulong pa, hindi na nakatiis si Jowen. Hinawakan niya ang kamay ni Li Zuan. Tumigil ka. Nagsinungaling siya. Mayroon akong sixth sense. Nagsalita ng kung ano-ano ang binatilyong ito. Mula bata pa ako, may sixth sense na ako. Bago ko makaharap ang panganib. Hindi ako mapakali. At laging tama ito. Ang pinakamahalaga, sobrang lakas ng pakiramdam ko ngayon. Nang marinig ang nakakatawang kwentong ito, hindi naniwala ang lalaking blonde. Napasinghot ng mapanghamak. Tinuro niya si Jowen. Malaking pabor na nga na isinama ka ni Kuya Zuan. Kung matatalo ang team dahil sa iyo, kaya mo bang panag-utan iyon? Ha? Seryosong sumagot si Jowen. Sa maliit na lugar tulad ng Guide City, karaniwan ay walang estudyanteng maglalakas loob na lumabas sa itinakdang lugar. At saka, nakakuha na tayo ng ganito kataas na puntos. Basta ipagpatuloy lang natin ang pagpatay ng mga kalansay sa loob ng lugar. Mapapanatili natin ang lamang. Hindi natin kailangang sumugal sa lugar na hindi natin alam. Nang makitang porsigido si Jowen at may punto naman ang sinabi niya, nagdalawang isip si Li Zuan. Akma na siyang papayag na bumalik nang biglang may nangyaring kakaiba. Isang berdeng patalim ang hindi alam kung saan nanggaling. Lumipad ng sobrang bilis. Sa isang saglit ng kawalan ng pag-iingat, si Li Zuan ay nasaksak nito sa tiyan. Ang pinaka hindi inaasahan. Ang umatake ay kasamahan pa niya. Siya ang lalaking nakaitim na sombrero na inarkila ni Li Zuan. Ang lalaking blonde ay medyo tulala. Nang makita niyang nagtraidor ito, hindi siya nag-react kundi sumigaw lang ng pangalan nito. Jiang Hao. Siguro akala niya, kapag sinigaw niya ng malakas ang pangalan nito, bigla na lang itong babagsak at mamamatay. Dahil sa sobrang tanga, siya rin ay tinaga nito ng isang beses. Hindi malaman kung buhay pa o patay na. Nakatayo si Jiang Hao. Tinitingnan ng talunang nasa paanan niya na may binubulong. Hindi marinig, pero hula ng admin ay tinatanong niya. Ano bang kinain mo at ang tanga mo? Hindi inaasahan. Kahit malubha ang tama at tinraidor, nakatayo pa rin si Li Zuan. At saka, ang sugat na kasing laki ng black hole ay mabilis na nagsara sa bilis na nakikita ng mata. Ang kanyang mga mata ay mas matalim kaysa dati. Tinanong ni Li Zuan si Jiang Hao. Pinadala ka ba rito ng kuya ko? Nagulat din ang traidor na si Jiang Hao. Nakilala niya ito ang innate invincible divine art. Hindi niya inaasahan na ang isang playboy na tulad ni Li Zuan ay kayang magsanay ng ganitong primordial energy art. Iba sa primordial energy skills at dimensional crystals na nasa mga dimensional creatures. Ang primordial energy arts ng mga tao ay binuo mula sa sariling karanasan at mga tiyak na paraan ng pagsasanay. Kaya naman, ang iba't ibang primordial energy arts ay nagtatakda ng iba't ibang limitasyon sa pagsasanay. At ang innate invincible divine art ay isang mataas na uri ng primordial energy art. Isa sa mga sining na lumampas na sa antas ng mortal at legendary. Kapag naabot ng isang tao ang sukdulan nito, maaari siyang umakyat sa epic level. Bihira ito. Ang nakakagulat lang, narinig ni Jowen na ang nagsasanay ng innate invincible divine art ay kailangang manatiling birhen. Kapag nawala ang pagkabirhen, sayang lahat. Talagang kahit si Jowen ay ayaw itong sanayin. Parang Quanzhen sect lang sa nobela ni Jin Yong. Ngunit ang dapat handgun. Ang babaerong tulad ni Li Zuan, birhen pa pala. Ang tandang blonde na si Xiao Cheng ay hindi pa patay. Talagang matibay pa sa linta. Pagkatayo niya, minura niya si Jiang Hao. Traidor kang Jiang Hao. Hindi ko akalain na tutulungan mo si Li Mobile laban kay Kuya Zuan.
Iwinasiwas ni Jiang Hao ang espada sa harap niya at walang pakialam na sinabi. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawang tigre sa isang bundok. Ito lang ang pagpipilian ko. Ngayon, galit na talaga si Li Zuan. Wala naman siyang balak na agawin ang kapangyarihan mula sa kuya niya. Pero hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan nito ng daan para mabuhay. Si Jiang Hao na nasa harap ay ngumisi ng malamig. Kung may sisisihin ka, sisihin mo ang sarili mo sa pagpapanggap lang na baboy. Hindi ka talaga naging baboy. Pagkasabi nito, humataw siya ng isang mabilis na atake papunta kay Li Zuan. Akala niya mahihirapan ng sugatang si Li Zuan sa ataking ito. Ngunit hindi, nakita lang na tumagilid si Li Zuan. At parang walang kahirap-hirap na naiwasan ang atake. Lumipad ito sa malayo at tumama sa lupa, na nagdulot ng malaking pagsabog. Kahit nakita ni Li Zuan na nakaiwas siya roon, hindi sila natuwa kundi lalo pang natakot. Napagtanto nila na si Jiang Hao ay may hawak palang isang tyrant behemoth. Nang makita ang mabangis na anyo ng halimaw, nahulaan nilang hindi biro ang lakas nito. Nagalit ang lalaking blonde. Hindi makapaniwala, mortal level lang tayo. Paano siya nagkaroon ng legendary level na creature? Kabaligtaran ng pagkataranta ng dalawa nang makita ang legendary creature. Si Li Zuan ay hindi mukhang nag-aalala. Kalmado niyang sinabi, walang katakataka, basta may isang legendary level na handang magbayad ng malaking halaga. Pwedeng ilipat ang itlog ng dimensional creature sa iba. Kasabay nito, naglabas din si Li Zuan ng isang gintong itlog. Si Jiang Hao, hawak ang patalim, ay lumapit kay Li Zuan. Ang talino mo, Li Zuan. Mukhang tama nga ang sinabi ng kuya mo. Pero ang mga matatalinong tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Mabilis siyang sumugod. Hawak ang patalim. Pababa ang hataw. Kailangan niyang mapatay si Li Zuan. Ngunit isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap. Ang taong inakala niyang isang walang kwentang mayamang playboy na walang lakas kaya kinailangan pa siyang kunin bilang bodyguard, ay nagawang saluhin ang talam ng kanyang patalim gamit ang kamay lamang. Nasira nito ang kanyang paunang pagtingin, na nagpatakot sa kanya ng husto. Hindi niya talaga maintindihan kung anong nangyayari. Hindi pa roon natapos, biglang nagbago ang braso ni Li Zuan. Tinubuan ito ng mga kaliskis na bomb alot sa buong braso. Sobrang tigas na parang gawa sa bakal. Mas nakakatakot pa, naging itim ito na parang braso ng isang mabangis na hayop. Ang mga mata ni Li Zuan ay mas tumalas pa kaysa dati. Sa mga sandaling ito, ang imahe ng isang mayamang playboy ay nawala na. Pinalitan ito ng isang nakakatakot na halimaw na lumabas mula sa impyerno. Isang bahagyang ganting atake lang. Si Jiang Hao ay tumilapon na. Bumagsak ng malakas sa lupa. Hindi pa roon natapos. Sobrang lakas ng puwersa nito kaya parang saranggolang naputol ang PC. Lumipad siya paatras ng 40 hanggang 50 metro bago huminto. Isang mukha ng matinding takot ang nasa kanya. Hindi niya inaasahan na si Li Zuan ay mayroon ding legendary level na creature. Unti-unting nawala ang alikabok. Inilantad si Li Zuan na parang isang Diyos ng digmaan. Nakatayo ng mayabang. Ang buong katawan niya ay nababalot ng isang astig na bakal na armor. Puno ng bagsik ang mga mata niyang nakatingin sa traidor na ito. Para siyang isang Diyos ng digmaan na nakatayo sa gitna ng langit at lupa. Bawat hakbang niya papalapit kay Jiang Hao ay nagdulot dito ng matinding takot. Nang makitang hindi niya kaya, si Jiang Hao ay mabilis na parang hangin. 3 paa at 4 na kamay. Kinagat ang ngipin at tumakbo papalayo. Ngunit paano siya madaling pakakawalan ni Li Zuan matapos ang lahat ng ginawa niya? Hindi ganoon kadali ang pagtakas. Ipinwersa niya ang buong katawan na parang isang bulalakaw at hinabol ito. Ang pinaka-nahirapan pa rin ay ang ating bida. Si Zhou Wen. Sa kasalukuyan, si Zhou Wen ay mortal pa lang. Samantalang ang dalawang iyon ay may legendary level na mga pet na. Ang masaklap pa, napagtanto ni Zhou Wen na ang direksyong tinakbuhan ng dalawa ay papunta sa kinaroroonan ng skeleton boss. Kaya napasigaw na lang sa isip si Zhou Wen at hinabol sila para pigilan. Ngunit sa huli, hindi niya sila naabutan. Naiinis dahil nawala niya ang dalawa. At nandyan pa ang tandang blonde na ito. Talagang matibay pa sa linta. Ayaw pang mamatay. Pagkagising ng tanga, sinisi niya si Zhou Wen. Bakit hindi mo hinabol si Li Zuan? Nakatunganga ka pa riyan. Walang ganang sinabi ni Zhou Wen. Parang awa mo na. Kung kaya mo, ikaw ang mauna.
Nainis ito at minura siya. Duwag ka talaga. Peste. Pinahirapan mo pa si Kuya Zuan sa pag-aalaga sa isang duwag na pabigat na tulad mo. Kahit anong sabihin ng tanga. Si Jowen lang ang nakakaalam na hindi siya duwag. Ang paghabol ay walang maitutulong. Kahit pumunta siya roon, hindi niya matutulungan si Li Zuan. Sa kasalukuyan, sina Li Zuan at Jiang Hao ay parehong may malalakas na legendary level creatures. Samantalang siya, wala. Hindi pa kasama ang pinaka-nakakatakot na naghihintay sa kanila sa unahan. Kung makaharap nila ang skeleton boss, kahit may legendary creatures pa silang dalawa, tiyak na mamamatay sila. Sa ngayon, ang pagpunta niya roon ay hindi sapat para ipanglaman siya nito. Dahil kritikal ang sitwasyon, ang tanging paraan na makakatulong siya kay Li Zuan ngayon ay ang hanapin sa laro ang paraan para harapin ang nakakatakot na boss na iyon. Hindi nagtagal. Natagpuan ng maliit na Jowen sa laro ang boss. Ngunit ngayon, mas kaunti na ang mga tauhan nito. Gaya ng dati, nang makita nito ang tagalabas na pumasok, hindi na ito nagsalita pa at agad sumugod sakay ng kabayo papunta kay Jowen. Base sa instinct, kapag nahaharap sa ganitong klase ng umaapaw na opensa, ang natural na reaksyon ni Jowen ay umatras. Ngunit pinigilan siya ng kanyang isip. Alam ng binatilyo na hindi siya dapat umatras. Ang pagtakas ay tiyak na kamatayan dahil kapag umatake na ito, hindi niya ito maiiwasan. Tama nga ang hinala ni Jowen. Nang makalapit na ito sa kanya, agad nitong ginamit ang atake. Hawak ang sibat, sumaksak pababa na kasing bilis ng kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, nasayang ang atake niya. Ang mga kabiguan sa mga nakaraang beses ay hindi nasayang. Sa pagkakataong ito, si Jowen ay aktibong gamulong para umiwas papunta sa ilalim ng kabayo nito. Nagalit ito nang ang tagalabas na ito ay naglakas loob na lokohin siya. Muli itong umatake pababa, ngunit sumablay. Iwinasiwas nito ang sandata paalang. Ngunit muli itong naiwasan ni Jowen ng buong liksi. Salamat sa karanasan mula sa mga pagkakataong ginawa siyang barbecue noon. Ngayon ay maliksi nang nakakaiwas si Jowen sa mga saksak nito. Kahit anong anggulo pa ang gamitin nito, nakakagawa siya ng kaukulang kilos para harapin ito. Nang makitang ang batang ito ay matagal nang nakikipaglaro sa kanya, nagalit na ang boss at ginamit ang ultimate move, Purge the Intruder. Nang makita ang kilos nito, pinagpawisan ng husto ang binatilyo. Hindi ko inaasahan. Ganito kabilis ko nang makakaharap ang ultimate move. At tama nga, hindi lihis sa inaasahan. Muli na namang ginawang barbecue ang ating bida. Ipinako sa lupa, patay na patay. Hindi na pinahintulutan ng oras si Jowen na mag-eksperimento pa. Kaya itinago na niya ang cellphone. Bahala na. Isang hakbang. Isang plano. Ngunit kung iisipin mabuti, kahit nabigo siya ngayon, malaki rin ang natutunan niya. Natuklasan ni Jowen na kapag malapit sa kabayo, may ilang mga puntos siyang mapapakinabangan ang mga blind spot ng boss. Nang makuha ang clue, mabilis na tumakbo si Jowen papunta sa lugar ng labanan ni Li Zuan at Jiang Hao. Naisip niya, basta magamit ko ng maayos ang blind spot na ito, tiyak na makakahanap ako ng pagkakataong mabuhay. Hindi nagtagal, base sa direksyong tinahak nila kanina. Nakita na ni Jowen ang mga bakas ng matinding labanan. Mukhang hindi na sila kalayuan. Tama nga, ilang hakbang pa lang. Natanong na ni Jowen sa malayo ang anino ng dalawang tao. Nang makalapit, nagulat siya nang mapagtanto na sina Li Zuan pala iyon at ang lalaking blonde. Si Jiang Hao naman ay hindi makita kung nasaan. Nagalit si Li Zuan, o ang blonde, at tinanong si Jowen. Bakit ngayon ka lang dumating? Binaliwala siya ni Jowen at tinanong si Li Zuan. Okay ka lang ba? Madilim ang mukha ni Li Zuan. Sa totoo lang, hindi maganda ang sitwasyon. Pagkatapos ay tumingin si Jowen sa direksyong tinitingnan ni Li Zuan. Halos lumundag ang puso niya sa takot nang mapagtanto na ang pinakakinatatakutan niya ay dumating na. Isang mataas na skeleton boss. Nakasakay sa kabayong pandigma, hawak ang isang matulis at mahabang sibat na parang tulay ng San Juanico. At saka, ang aura nito ay talagang nakakapanghina. Naglalabas ito ng nakakatakot na asul na apoy. Napanganga sa gulat ang binatilyo. Hindi niya inaasahan. Ito pala ang tunay na anyo ng Skeleton Knight sa realidad. Biro ba to? Sobrang iba kumpara sa cute na boss sa laro. Tingnan mo nga, may pagkakahawig ba sila?
Para silang isang original at isang Shopee item. Sunod-sunod ang pagkagulat. Ang Jiang Hao na hindi makita kanina pala ay nakatago sa likod ng boss. Ang nakakagulat, hindi siya nito inaatake. Maraming tanong ang nabuo sa isip ni Joanne. At nang pagmasdan niyang mabuti, nakumpirma ni Joanne, siguradong dahil iyon sa armor niya. Pagkaisip niya noon, naisip niyang baka ang armor na iyon ay isa na namang legendary level creature. Ang dukhang si Joanne ay nawalan na ng gana sa buhay. Nakakainggit talaga. Iba talaga ang buhay ng mayaman. Lumingon siya para asarin si Li Zuan. Mukhang gusto ka talagang patayin ng kuya mo. Ha, ang laki rin ng ginastos niya para rito. Ang mga MANLOLOKOB ay dapat purgahin. Ito ang boses mula sa boss. Malalim at malamig ang boses nito na nagpatayo ng balahibo. Hindi na binigyan ng oras ang dalawa para mag-usap dahil sumugod na ito sakay ng kabayo. Nang makitang delikado ang sitwasyon, tinulak ni Li Zuan si Joanne. Umatras ka. Siya naman ang humarap. Ginamit ang skill para lumikha ng isang matibay na kalasag para salagin ang malakas na atake ng boss. Ngunit ang hindi inaasahan ni Li Zuan. Ang lakas ng atake ng kalaban ay hindi biro. Mabilis itong hindi nakayanan at nabasag. Ang puwersa ng pagbangga ay napakalakas. Lumikha ng isang shockwave na sumira sa lahat sa paligid. Nagliparan ng mga bato at buhangin. At malakas ang hangin. Ang lalaking blonde na mahina ang lakas ay agad tinangay na parang saranggolang naputol ang PC. Si Joanne naman ay hirap lang na sumalag. Talagang hindi pa niya kayang alagaan ang sarili niya. Kaya napatingin na lang siya habang tumitilapon ang lalaking blonde sa malayo. Gayunpaman, hindi pa patay ang pabigat. Sa mukha lang siya ng sandamakmak na dugo. Pwede na siyang tawaging hari ng tibay. Kahit malubha ang tama, may konsensya pa rin siya. Okay lang ako, Joanne. Tulungan mo si Kuya Zuan. Samantala, kahit nabasag ang kalasag, dahil dito ay nabawasan ang lakas ng atake. Matagumpay na nasangga ni Li Zuan ang atake kanina. Ang pakikipaglaban sa boss ay sapat nang magdulot ng sakit ng ulo. Tapos, saan pa kaya nanggaling ang isang ulo ng masamang ahas na sumugod para kagatin si Li Zuan? Buti na lang at mabilis ang reaksyon ng binatilyo. Agad siyang lumikha ng kalasag para salagin ito. Kanina, palabiro pa si Li Zuan. Ngayon, pagod na. Malalim ang boses niyang nagsabi. Mukhang hindi ka rin naman walang ginagawa. Ha, pala. Ang umatake ng patago ay walang iba kundi ang traidor na si Jiang Hao. Masasabi lang na sukdulan ng kawalang hiyaan ng taong ito. Habang abala si Li Zuan sa boss, sinamantala niya ang pagkakataon para umatake ng patago. Hindi siya nahiya sa ginawa niya. Bagkus ay tuwang-tuwa pa. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakalaban. Li Zuan, ngayong dalawa ang kalaban mo. Pagkasabi nito, sumugod siya kasama ang boss para galpihin si Li Zuan. Kailangan niyang harapin ang sobrang lakas na boss habang kailangan ding harapin si Jiang Hao. Kaya agad nalagay sa alanganin si Li Zuan. Si Joanne na nanonood sa gilid ay hindi mapakali nang makita ang sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Li Zuan. Gumawa ng isang mapangahas na desisyon si Joanne. Sumigaw siya kay Li Zuan. Ako ang haharap sa boss. Gaano katagal mo kailangan para talunin si Jiang Hao? Si Li Zuan na nahihirapan sa laban ng 2 kontra 1 ay nagtiimbagang. Kailangan ko ng 2 minuto. Kahit nasa alanganin si Li Zuan. Kumpiyansa pa rin siya. Sumigaw siya. 2 minuto. Sobra pa. Kumpiyansa siyang kaya niyang talunin ang traidor sa loob ng 2 minuto. Si Jiang Hao na nasa gilid ay narinig ang usapan ng dalawa at natawa. Isang mortal level. Gustong lumaban sa Skeleton Knight. Talagang naghahanap ng kamatayan. Determinado na si Joanne. Hinubad niya ang kanyang jacket. Handang makipagpatayan sa boss na ito. Sinabi niya kay Li Zuan. Bibigyan kita ng 2 minuto. Pagkasabi nito, mabilis siyang sumugod sa labanan. Sinusubukang agawin ang atensyon ng boss. Mabilis na nakalapit si Joanne sa boss. Nangaasar pa ang binatilyo. Gumawa siya ng kilos na nang-iinis sa Skeleton Knight. Na para bang sinasabing, dito ka, maraming dugo. Ang kilos na ito ay matagumpay na nakaagaw ng galit nito. Agad nitong inilipat ang target kay Joanne. Kung hindi niya mapapatay ang batang ito, hindi siya magpapagupit. Mabangis ang mukha nito. Sumugod sakay ng kabayo.
Handang saksakin si Jowen ng ilang dosenang beses para malaman nito kung ano ang pista. Kung ano ang respeto. Dahil may karanasan na siya sa pakikipaglaban dito sa laro. Nang harapin ang unang atake, yumuko si Jowen at naiwasan ng isang saksak nito. Naramdaman niyang medyo katulad ng nasa laro ang kilos nito kaya medyo kumpiyansa na siya. Ngunit hindi nagtagal ang ngiti niya. Nagbago ang atake nito. Hindi na sibat ang ginamit, kundi pinatapak ang kabayo pababa. Napabulong ang binatilyo. Swerte, muntik nang mabasag ang mga itlog ko. Kung hindi mabilis na nakaiwas si Jowen sa ataking iyon. Ang kanyang kayamanan, ngayon ay kasing durog na ng lupa kung saan ito tumapak. Ito na siguro ang red hair sa alamat. Sunod-sunod itong tumapak, na nagpabiyak sa lupa. Ang boss naman na nasa itaas ay hindi rin nagpapahinga. Sunod-sunod ang saksak ng sibat. Kaya si Jowen ay takbo dito. Iwas doon. Agad niyang napansin na ang atake ng boss sa totoong buhay ay mas maliksi kaysa sa laro. Nang makitang hindi siya matamaan-tamaan, nag-ipon ito ng lakas at humataw ng isang napakalakas na sibat paalang. Kapag tinamaan nito, tiyak na diretso sa lemay. Buti na lang at mautak ang binatilyo. Yumuko siya ng husto at dumausdos papunta sa ilalim ng tiyan ng kabayo. Kasabay nito, pinakawalan niya ang isang napakalakas na suntok sa tiyan ng kabayo. Akala niya, ang tagumpay na ito ay kahit papaano ay magdudulot ng kaunting hirap dito. Ngunit hindi. Ang tao at ang kabayo ay hindi natinag na parang bundok. Walang kahit anong pinsala. Ang suntok ni Jowen dito ay hindi sapat para kamutin ito. Para lang siyang kagat ng lamok sa bakal. Nang makita niyang nasayang ang lakas niya sa isang suntok na pinaghirapan niya. Habang parang wala lang dito. Napatanong si Jowen, talaga bang walang kahinaan ng isang ito? Ang hari ng tibay na samuka na ng sandamakmak na dugo kanina ay sa wakas nagising na. Natakot siya nang makita niyang si Jowen, na walang kasamang companion pet, ay kayang pigilan ng Skeleton Knight. Si Jiang Hao na nakikipaglaban kay Li Zuan ay tulala rin. Paano nangyari ito? Imposible. Si Li Zuan naman ay ngumisi ng malamig. Nakikipaglaban sa akin tapos maglalakas loob ka pang lumingon sa iba. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Agad niyang ginamit ang buong lakas at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok na tumama sa mukha ng traidor na ito. Isang suntok na parang bagyo. Ang lakas ay talagang nakakatakot. Agad tumilapon si Jiang Hao na parang isang basag na sako ng bigas. Hirap niyang nabalance ang sarili. Galit na sumigaw siya kay Li Zuan. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay. Ikaw ba o ang walang kwentang si Jowen na lumalaban sa Skeleton Knight? Tulad ng inaasahan niya, si Li Zuan na parang Diyos ng digmaan ay sumugod para bugbugin siya. Sunod-sunod na atake ang pinakawalan. Walang tigil na parang alon sa dagat. Hindi na niya kailangang lumaban ng 2 kontra 1. Ang agwat ng lakas nila ay kitang-kita agad. Agad na kontrolado ni Li Zuan ang laban. Ang kalaban naman ay para lang siyang isang punching bag na gumagalaw. Ang susunod na target ay ang armor na iyon. Basta masira niya iyon, mas magiging madali ang lahat. Walang pag-aalinlangan. Pinakawalan ni Li Zuan ang pinakamalakas niyang atake. Tumama sa dibdib ni Jiang Hao. Kung nasaan ang kakaibang armor. Ang ataking iyon ay nagdulot ng malubhang pinsala sa kalaban. Ang mas mahalaga, ang armor ay hindi na rin nakayanan ng atake at nabasag. Nang maramdamang hindi maganda ang sitwasyon, ipinatawag ni Jiang Hao ang Tyrant Behemoth Snake. Nagulat at nang asar si Li Zuan. Pinalabas mo na pala ang tunay na anyo ng Tyrant Behemoth. Ha, kumpiyansang minamaliit ni Li Zuan ang halimaw na ito. Hindi ako kayang atalin niyan ng ilang segundo. Ngunit nagkamali si Li Zuan. Ang target nito ay hindi siya, kundi si Jowen. Kumpiyansa si Jiang Hao na kahit ilang segundo lang iyon. Sapat na para makalapit siya at patayin ang walang kwentang si Jowen. Mabilis siyang nakalapit sa likod ni Jowen. Handang humataw ng isang patalim. Hindi pa kasama ang nasa harap ni Jowen ngayon ang atake ng sobrang lakas na boss na paparating. Masasabing ang sitwasyon ngayon ay parang nakabitin sa isang hibla ng buhok. Nag-alala si Li Zuan. Alam niyang nagkamali siya ng tansya ngayon. Ngunit sa kasalukuyan, wala siyang magawa. Sa isang iglap, hindi rin siya makawala para tumulong. Ngunit sino ang mag-aakala, sa gitna ng napakahirap na sitwasyon? Si Jowen ay parang isang mananayaw na kayang umikot-ikot para maiwasan ang parehong atakeng paparating. Hindi lang iyon.
Si Jowen ay may sobrang talas na combat sense. Parang isang matandang lobo. Nang maamoy niya ang pagkakataon, agad siyang gumanti. Sobrang biglaan kaya paano makaka-react si Jiang Hao. Napasigaw na lang siya habang tinatanggap ang suntok ni Jowen. Biglang natakot siya nang mapagtanto na sobrang lakas din ng ataking ito. Hindi makapaniwala na ang Jowen na ito ay may companion pet din pala. Sa pagkakataong ito, ang natitirang sapin ng armor sa katawan ni Jiang Hao ay tuluyan ng naduraj. Agad, ang mga mata ng Skeleton Knight ay nagliwanag ng mas nakakatakot kaysa dati. Hanggang sa mamatay si Jiang Hao. Hindi niya inaasahan na ang alas niya rin pala ang papatay sa kanya. Dahil basag na ang armor niya, hindi na siya pinabayaan ng boss. Agad siyang naging target ng atake. Tinamaan siya ng isang sibat sa puso. Diretso sa lemay. Nang maramdamang namatay ang amo. Ang Tyrant Behemoth Snake ay umungol ng malakas at nagwala. Ang armor naman ay nabasag sa maraming piraso. Mula roon ay lumabas ang berdeng usok na bumuo ng isang butiki. Pala, iyon ang tunay na anyo ng pangalawang legendary level pet na mayroon si Jiang Hao. Tulala pa ito, hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Nang tapakan na ito hanggang sa maduraj. Walang iba kundi si Li Zuan na nakawala na sa pagkakagapos. Tiningnan niya ang kalunos-lunos na bangkay ng traidor. Masasabi lang na, ginusto mo iyan. Wala kang ibang masisisi. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Mayroon pang isang big boss na nagpapakita ng galit. Naghihintay sa dalawa na harapin. Naging seryoso ang dalawa dahil ngayon. Nagalit na nila ng husto ang halimaw na iyon. Nakita lang na parang nabaliw ito. Pumasok sa berserk state, at nagpakawala ng mga atake na parang ulan. Galit na galit, hindi makayanin. Ang atake ng kalaban ngayon ay sobrang bilis. Napansin ni Jowen na halos hindi na siya makaiwas. Nagtiimbagang na lang siya para salagin ito. Akala niya, katapusan na niya ngayon. Ngunit sakto namang dumating si Li Zuan. Tumayo sa harap ni Jowen para salagin ang ataking ito. Ang lakas nito ay biglang tumaas sa nakakatakot na antas. Isang salag lang. Ang armor sa braso ni Li Zuan ay puno na ng mga bitak. Na parang pwedeng mabasag anumang oras. Naintindihan ni Jowen ang kritikal na sitwasyon. Ang armor ni Li Zuan ay malapit ng masira. Hindi na ito tatagal pa. Sa kabilang banda, ang boss ay patuloy pa rin sa pag-atake. Walang tigil. Walang senyales na hihina ito. Sinabi ni Li Zuan na siya na ang pipigil dito. Sinabihan niya si Jowen na humanap ng tamang pagkakataon para tapusin ito. Ang pakikipaglaban dito habang nasa galit na estado ay talagang mahirap. Nang makitang nag-aalangan si Jowen, nainis si Li Zuan at sumigaw. Kung hindi ka pa bibilis, mamamatay tayo ngayon. Kuya, pasensya na. Hindi ko na kaya. Puno ng pawis ang noo. Nagmamakaawa kay Jowen na bilisin na. Nang makitang may lakas pa itong magsalita ng ganito. Alam niyang kayapan ito. Kaya napanatag si Jowen at sumugod na para lumaban. Ang kanyang braso ay naging parang apoy. Naglalabas ng nakakapasing init. Nagbabalak siyang magpakawala ng isang napakalakas na suntok sa boss. Isang kamao ang pinakawalan. Isang apoy na parang rumaragas ang bundok at dagat ang bomb alot at lumamon sa halimaw sa loob. Ito na ang pinakamalakas na atake ni Jowen. Lumikha ito ng isang pagsabog na nagpatalsik sa lahat ng bagay sa paligid. Ang alikabok naman ay umangat. Walang makita. Akala niya, kapag tinamaan nito ng buo, kahit papaano ay kalahati na lang ng buhay nito ang matitira. Ngunit lintik, nang mawala ang alikabok, ang boss ay nakatayo roon. Hindi gumagalaw. Buong-buo ang katawan. Walang kahit isang gallows. Talagang parang kalabaw sa tibay. Naging tensyonado ang mukha ng binatilyo. Hindi niya inaasahan na wala itong epekto dito. Muling sumugod ang boss. Humataw ng isang napakalakas na atake pababa. Muli na namang muntik nang hindi makaiwas si Jowen. Ngunit ang pagkakataong nawalan ito ng lakas at nagpakita ng kahinaan bago pa makadepensa, tumalon ang binatilyo sa ere at nagpakawala ng sunod-sunod na atake sa katawan nito. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagpatalsik kay Jowen paatros. Ngunit nang mawala ang alikabok, ganun pa rin. Lumitaw ang halimaw na perpekto. Walang kahit isang gasgas. Napailing na lang sa kawalan ng pag-asa si Li Zuan na nasa gilid. Gayunpaman, parang may napagtanto si Jowen. Napansin niya ang salitang sugat. Nang ipaalala ito ni Jowen.
Kahit si Li Zuan na nawawalan na ng pag-asa ay napagtanto rin ang problema. Iyon ang bitak sa ulo nito na hindi pa gumagaling. Dalawang magagaling na isip ang nagtagpo. Agad silang nag-coordinate. Si Li Zuan ang nagsilbing tuntungan. Ginamit ang lakas para itulak si Zhou Wen pataas. Hindi nag-atubili si Zhou Wen. Ginamit ang puwersa at tulak na iyon para lumipad na parang bala papunta sa ulo ng boss. Para bigyan pa ng pagkakataon si Zhou Wen. Si Li Zuan ay aktibong sumugod para atakihin ng direkta ang kabayo para ma-distract ito. Ang armor sa katawan niya ay umabot na sa limitasyon. Nabasag ito ng tuluyan. Ngunit walang pakialam si Li Zuan. Bagkos ay sumigaw pa siya. Nagpapahiwatig. Ngayon na. Agad. Nang makita ang tamang pagkakataon. Tumalon ng mataas si Zhou Wen. Hindi niya binaygo ang inaasahan ng kanyang kasama. Nakita lang na pinakawalan niya ang pinakamalakas niyang suntok. Ang buong katawan niya ay dumausdos na parang hangin. Ang kamao niya ay kasing lakas ng isang sumasabog na bulalakaw. Ang target niya ngayon ay hindi ang katawan, kundi ang ulo ng boss.